10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2024. Pang-10. Tony Tan Cacciong, na may net worth na 1.4 billion US dollars o 77 bilyong piso. Siya ang may-ari ng Jollibee Foods Corporation, at ito ay may kasalukuyang lagpas 3,000 branches sa buong mundo. Kabilang sa Jollibee Foods Corporations ang mga sikat na kainan katulad ng Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal, at iba pa. Pang-9. Si Lucio Tan, na may net worth na 2.6 billion US dollars o 143 billion pesos. Si Lucio Tan ang founder ng LT Group na nagpapatakbo ng mga kumpanya tulad ng Fortune Tobacco Corporation, Asia Brewery, at Philippine Airlines. Noong May 2023, ipinasa na niya ang kanyang posisyon sa kanyang apo na si Lucio Tan III. Pang-8. Si Jaime Zobel de Ayala, na may net worth na 2.8 billion US dollars o 154 billion pesos. Siya ang puno ng pamilyang Ayala at dating chair ng Ayala Group. Ang Ayala Group ay isa sa pinakamatandang korporasyon na nagsimula pa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Nagsimula sila bilang isang distillery at ngayon naman, makalipas ang 170 taon, sila ay nagmamay-ari ng mga kumpanya mula sa properties, healthcare, at telecoms. Pang-7. Si Isidro Consunji at kanyang mga kapatid, na may net worth na 2.9 billion US dollars o 159.5 billion pesos. Si Isidro at ang kanyang 5 kapatid ang nagpapatakbong ng kanilang kumpanya na DMCI Holdings na sinimulan ng kanilang ama na si David Consunji. Pang-6. Si Lance Gokongwei at kanyang mga kapatid, na may net worth na 3 billion US dollars o 165 billion pesos. Ang magkakapatid na Gokongwei ay kilala sa mundo ng F&B, bukod sa malaking investment sa JG Summit, na nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking airline sa bansa na Cebu Air. Ang magkakapatid na Gokongwei rin ang nagpapatakbong sa kumpanya na Universal Robina. Pang-5. Ang Aboitiz family, na may combined net worth na 3.15 billion US dollars o higit sa 173 billion pesos. 3 sa kanilang pinakamalaking operasyon sa Pilipinas ay ang Mactan Cebu International Airport, ang Citibank Consumer Banking Business, at panghuli ay ang bottling facilities ng Coca-Cola. Pang-4. Si Ramon Ang, na may net worth na 3.3 billion US dollars o higit sa 181 bilyong piso. Si Ramon ang presidente at vice chair ng pinakamalaking brewery sa ating bansa. Ito ay ang San Miguel Corporation. Sino ba naman ang hindi makakaalam sa mga sikat na beer tulad ng Pale Pilsen, San Mig Light, at Red Horse? Pang-3. Si Enrique Rezon Jr., na may net worth na 9.3 billion dollars o mahigit 500 bilyong piso, halos triple ng pang-4 sa ating listahan. Si Enrique Rezon Jr. ang chair ng kumpanya na sinimulan ng kanyang ama noong taong 1916 nag-ooperate ng mga port sa buong bansa. Pinasok rin niya ang gaming industry at siya ang may-ari ng Soler Resort and Casino. Pang-2. Manuel Villar o mas kilalang Manny Villar na dating tumakbo bilang presidente noong 2010 na may net worth na 10.5 billion US dollars o lagpas kalahating trilyong piso. Si Manny Villar ang chair ng property developer na Vista Land and Lifescapes. Ang pamilya ni Manny ay nakapasok rin sa politika. Si Manny ay dating presidente ng Senado ng Pilipinas, at ang asawa niyang si Cynthia at anak niyang si Mark ay parehong senador, at ang anak naman niyang babae na si Camille ay isang congresswoman. At ang una sa ating listahan, walang iba kung hindi si Henry C. at kanyang mga kapatid na may total net worth na 14.4 billion US dollars o aabot sa 800 bilyong piso. Mula retail, banking, hospitality, properties at commodities, lahat ng ito ay nagsimula kay Henry C. na nagsimula ng Shoemart noong 1958, na ngayong ay mas kilala bilang SM.